Magandang araw mga banateros. Ito na naman ang inyong pinakapaboritong fake news peddler sa blat na YouTube, Boss D at your service. Ang vlogger na hindi dapat pinaniniwalaan, ang vlogger na hindi dapat siniseryoso. Tayo ay dito, nandirito para mag-enjoy lang, magtawanan, para tayo ay kahit papaano mairaos natin ang araw, oras, habang tayo nagtatrabaho. Magandang araw sa lahat ng mga barateros na nakikinig ngayon, lalong-lalo na yung mga OFW na mga tropa pits natin na ginagamit tayong pangpalipas oras, libangan. Oo, laban lang, tatag lang. At panibagong araw, panibagong buhay. Pasasakitin na naman natin ang mga uluwatay, balon-balunan ng lahat ng mga salot sa lipunan, lahat ng mga puro palusot, mga hindot, mga kupal animal, mga buwisit, lahat ng mga sindikato, magnanakaw, kurakot, membro ng Kuratong Baliling, mangumit, magmandurukot, mandurugas, mga durobo sa gobyerno, mga demonyo, Satanas, Judas, Barabas, Hestas. Palakpakan. Mga bossing, mainit pa rin. Lunis na lunis. At katulad ng lagi natin sinasabi, nako mga boss, meron po tayong bagong Facebook page. Bakit tayo nagtayo ng bagong Facebook page? Meron tayong bagong Facebook page, yung Boss Dada 2.0. Facebook yon. Meron tayong YouTube, yung Boss Dada 2.0. Ayan, nandiyan dyan sa taas. Pero meron din tayong isang bagong Facebook. Kasi yung Facebook natin na nasa 300,000 plus yung followers, mukhang kinakangkong. Verified yun, verified account yun. May blue check yun. Oo, pero mukhang kinakangkong ng mga hayop, ng mga hudas dyan sa putang ng meta na yan. Mga tarantado talaga yan. So ngayon gusto nilang mangyari yung ano natin na yun, yung Facebook page natin na yun. Kasi sobrang lakas talaga nun Mantakin mo, 3-4 na buwan pa lang yung Facebook na yun. Grabe kaagad yung subscriber, grabe yung engagement, grabe yung followings. Talagang naramdaman ng lahat yung presensya ng ating Facebook na yan, na tinatangkilik ng husto yan. Pucha yan. Ngayon meron akong nadiskubre, mga bossing, para sa mga nagko-content sa Facebook. Kasi ako, pag may nadidiskubre ko, hindi ko yan nililihim. Inaano ko yan. Talagang inilalabas ko yan para makatulong sa lahat. Kasi ang importante dito multiplication mas kailangan mas marami tayong, halimbawa yung mga katulad ng ginagawa natin, di ba, nag-expose ng lahat ng katiwalian sa gobyerno. Kailangan lahat tayo sama-sama marami. Kaya nga kung matatandaan nyo yun, nagpunta kami sa Davao. We gathered, hindi lang we gathered, pero noong yung mga kaibigan natin na mga vloggers, yung mga grupo ni Boss Mildo, na mga nagmumotor na mga vloggers, na mga Duterte supporters, nag-message sila sa akin, sabi nila, Boss D, nandito pa kayo sa Davao, Barateros, baka naman pwede ma-meet namin kayo. Tara, sama-sama tayo. Tapos sama-samang nagpunta dyan sa 911. Collab. Kasi sa amin, ang mga vloggers, lalo na yung mga kapwa namin vloggers, we do not look at them or see them as a competition. Nakikita namin sila as a colleague, as an ally, na kaparehas ng advokasya namin o na nagkakalat ng mga katiwalian sa gobyerno, tumusuporta sa mga Duterte, good governance, yung mga pinakapakalat lahat ng mga magagandang nagawa ni Pangulong Duterte noon para magkaroon ng guide lahat ng mga tao, pati yung mga nasa gobyerno, kung papaano papatakbuhin ng bayang Pilipinas. Hindi mo naman kailangan maging matalino sobra-sobra para mapatakbo mo tong bayan na ito Kailangan lang naman magkaroon ka ng puso para sa mga taga-Pilipinas Huwag ka lang naman magnakaw huwag ka lang naman magnakaw, sigurado. Mapapaunlad mo naman ang bayang Pilipinas dahil magagaling naman yung mga nakapalibot sa iyo, yung mga pwede ka naman kumuha ng mga magagaling na tao na makakatulong mo kung hindi ka magaling sa ekonomiya. Kasi hindi naman pwedeng isang tao ka tapos alam mo lahat, mababaliw ka nun. Mauulol ka nun kapag ganun. Yung putyang ina, kabisado mo lahat, ikaw yung pinakamagaling. Kasi sabi nga nila, the moment, I heard this from a very wise mayor. The moment that you think na alam mo na lahat, wala na.
ibig sabihin nun, baliw ka na. Oo, that's when yung the moment na sabihin mo na mas magaling ako sa tao na to at the moment na sabihin mo na alam ko lahat, walang mas magaling, ako lang, doon magkakaroon ng problema. Parang ito si Bongbong, may problema sa utak, maluwag yung tornilyo. Oo, iniisip niya, siyang pinakamagaling, iniisip niya, alam niya lahat, iniisip niya, maayos lahat, o kita mo. May topak. O kasi pag tinanong mo si Pangulong Duterte, do you think ikaw ang sugo ng langit na presidente? Ikaw ang pinakamagaling na presidente? Si Pangulong Duterte will tell you, palagay ko hindi. Hindi, kasi nung nag-aaral ako, mahina naman ang utak ko. Mababa yung mga grado ko. Tapos, 8 years ako sa high school. So, hindi ako magaling. Hindi magaling si Pangulong Duterte, pero ang kay Pangulong Duterte, ang maganda kay Pangulong Duterte, naranasan niya yung maging mayor sa isang mahirap at magulo na probinsya. Kaya nalaman niya kung ano yung problema at nasolusyonan niya yung problema na yun. Sa haba ng panunungkulan niya sa Davao City, yung Davao City na malungkot, yung Davao City na magulo, yung Davao City na madumi, na walang kakwenta-kwentang probinsya, napalago niya, and look at Davao City now. So pero hindi niya sinasabi na napakagaling niya, pero in-involve niya yung sarili niya. Pumupunta siya sa mga pinakamalalayong mga lugar, mga IPs dyan sa Davao City, para lang maabot niya kung ano yung problema nila, and kung may magagawa yung gobyerno, which lagi naman meron. Lagi naman meron magagawa basta genuine lang yung kanilang pagtulong. I'm pretty sure na masusolusyon. So nasolusyonan niya yung problema ng Davao. Kaya nga sabi nung nakausap ko diyan sa Davao, sabi niya, the moment na you think highly of yourself, and the moment na sinabi mo sa sarili mo na tapos na lahat ng kaalaman nasa iyo na, wala na, putang ina, sigurado may hablig ka na, baliw ka na. Kasi kailangan ikaw bilang isang tao, kahit gaano kang galing, tatanggapin mo ng sarili mo na may kulang pa. Bakit? Kasi meron ka pang room para mag-improve. Na lagi mong yung utak mo, lagi mong lalagyan ng espasyo para laging may bagong impormasyon pa din. Kasi ang buhay ng tao, bagamat paulit-ulit lang yung ginagawa natin, lagi kang may bagong matututunan, at kailangan bukas ang mata at ang tenga mo sa lahat ng mga bagay. Kahit alam mo na, kailangan pakinggan mo yung ibang anggulo para mas maintindihan mo. Si Pangulong Duterte, never niyang sinabi na magaling siya. Never niyang sinabi na siyang pinakamagaling na presidente. When you ask him, maganda ba yung pamumuno mo? Masaya ka ba? Sasabihin niya, hindi ako masaya sa pamumuno ko. Sa totoo lang. Pero ang tatanungin ko, ikaw. Kasi self-serving naman. Kung sasabihin ko na maganda ginagawa ko, maganda nagawa ko, self-serving man yan. So anong gagawin natin? Ikaw ang tatanungin ko. Sa tingin mo ba, maganda ba ang buhay mo ngayon nung ako presidente? Kung hindi maganda para sa'yo, sorry, hindi ko nagawa yung trabaho ko. Pero kung sa kanya maganda, di maraming salamat, lumabas ka. Sabi nga niya before siyang umalis ng presidente, tinanong siya, Sir, do you think you've made a difference? Sabi niya, I want to go out as a president who tried his best to change this country and to make this country work. Gusto kong makilala ako bilang na presidente na ginawa ang lahat. Hindi ako yung nakilalang presidente na magaling, matalino, ganito, ganyan. Gusto ko, ang legacy na iiwan ko is hindi bilang isang pinakamagaling na presidente, pinakamatapang na presidente, ganito, ganyan. Hindi. Gusto ko na makilala ako bilang isang presidente na ginawa ang lahat ng kanyang makakaya, isinakripisyo ang buhay niya para sa bayang Pilipinas. Bayani. Si Bongbong, pag tinanong mo, di ba tinanong mo si Claire Castro kung paano niya i-position si Bongbong sa tao? Siya ang pinakamagaling, siya ang pinakamabait, na palago niya yung ekonomiya, na ubos niya yung droga, na niya yung ganito, yung ganyan, siya yung ganito, yung ganyan, hindi magnanakaw, hindi ganito, lahat puros magaganda. Alam mo yung mga tao na ganyan? Yung mga tao na putang ina, ibinibenta nila ng sobra-sobra yung sarili nila. Alam mo yung mga tao na yan, basura yan, mga bulok, mga inutil yan, mga hindot yan. Mga mababaho pa yan sa alipunga. Kasi tinan mo. Pagka meron ako Mercedes-Benz, kapag meron ako Mercedes-Benz, ibibenta ko pa ba siya sa'yo? Kailangan ko pa ba siyang ipagmalaki sa'yo? Kailangan ko pa ba siyang sabihin na ganito yan, ganito yan, ganito yan, ganito yan? Hindi. Kasi nga, alam mo, Mercedes-Benz na yan, high-end yan, top of the line yan.
Yun lang sasabihin ko sa'yo, ito Mercedes-Benz na to, top of the line to, BMW, top of the line to, Lamborghini to, performance to, ito Lexus, ito ganyan. Kapag ka meron ka ng brand, hindi ka na kailangan pang ibenta. Pero makikita mo si Bongbong Marcos, di ba? Alam mo kung ano si Bongbong Marcos? Oh, sorry ha, doon sa may mga China na na sasakyan ha, pero kasi hindi pa naman pulido yung gawa ng mga China ng mga sasakyan, mga madali pa talagang masira. So para siyang isang China na sasakyan na sirain na hindi mo kayang i-compare sa mga European na mga sasakyan sa ngayon. O kasi ang Chinese ang Chinese brand palakas na ng palakas, pagaling na ng pagaling, nagko-compete na sila internationally sa mga brands na matatagal na, lalong-lalo na yung mga European brand. Oo, talagang umaano na sila, umuusbong na sila. So, let's just have a comparison. O, kasi kapag ka ang mo, China, 'di ba? Alam ng tao gawan China eh. Oh, gawan China 'to. 'Di ba? Syempre pag gawan China, oy, wait, gawan China 'yan, pero meron 'yan ganito. Putsang ina, may sarili siyang buwan at araw. Oo, tapos yung speedometer niya, putsang inang 'yan, umiikot 5 ulit. Hindi ba yung mga ganon, yung gulong niyan hindi napaplatan kahit pasabugan mo ng nuclear missile. Oo, kahit yung ilalim niya hindi binabahayan kahit ilagay mo yan, pwede kang mag-drive papunta doon sa barko ng Titanic. Oo, para lang, alam mo yun, yung i-oversell mo siya para bilhin siya. Samantalang pagka BMW, pumunta ka ng mga BMW, walang salesperson na sasalubong sa'yo. Pumunta ka dyan sa may RSA, dyan sa may Libis, yung bentahan ng mga sports car ng BMW. Pumunta ka doon, walang sasalubong sa'yo. Ikaw nandoon yung mga sasakyan sa showroom. Tapos pupuntahan mo yung sasakyan, itsura pa lang, mamamangha ka na. Tapos meron siyang papel na ganun, nandoon yung features niya. Hindi yan i-explain sa'yo. Hindi yan i-explain sa'yo. Ikaw ang magpupunta ka ron, ikaw, ay, ang galing pala nito. Tapos kapag binili mo siya, doon mo na ngayon malalaman kung ano yung kung ano yung nabili mo. Ganito pala siya kaganda. Pag nasakyan mo na siya, oh shit, ang ganda, ayaw ko na buwaba rito. Gusto ko dito na ako matulog. Alam mo yung gano'n. Si Pangulong Duterte is like a European car na hindi mo na kailangang ibenta. Kasi pag sinakyan mo siya, pag pinaandar mo siya, malalaman mo kagad na napakaganda nung niya, napakaganda nung engineering niya. Putang ina itong si Bongbong, na kailangan mo pang ibenta ng ibenta, ipangalandakan sa tao na ganito. At the end of the day, anong nakuha mong sasakyan? Di ba? Naintindihan niyo yung analogy natin. Ano ang nakuha mong sasakyan dahil doon sa pagbibenta sa iyo ng napakagaling na sales? Ang isang bagay, hindi mo na kailangang ibenta kung kilalang kilala na siya. Pero ang isang bagay na basura, putang ina, kailangan mo ng napakagaling na sales agent para lang maibenta yung sasakyan na yan. At alam mo kung sino ang sales agent ni Bongbong? Oo, ng bulok na sasakyan ni Bongbong, si Claire Castro. Yan. Si Claire Castro ang bulok na ang taga pagpabango ng bulok. O sasabihin niya ganito, ganyan. Pero tingnan mo, ilang buwan lang sira na yan. O, di ba sasabihin nila 5 years, 10 years yung warranty niyan. Tapos pag magki-claim ka ng warranty, ang hirap. O, magaling lang mga yan. Parang kampanya lang yan eh. Magaling lang mangako, magaling. Pero pag nabili mo na yung binili mo na sila, dinrive mo na, putang ina, ba't may mali? Bakit patagilid andar nito? Ba't ganun? Putang naapak ako ng apak, kailangan ko munang 6 na beses apakan yung preno bago huminto. Tapos pag ibabalik mo sa kanila, ang dami na nilang dahilan yan. Ay hindi, binili mo na yan eh. Oo, natin yan, pagawa natin, scan natin. Pag in-scan mo, putang ina, hindi, ganun talaga siya. Ganun talaga siya, hindi ba pinaliwanag sa'yo ng sales agent yan? Ganun ang liderato ni Bongbong Marcos. Kailangan mo ng Claire Castro na magsabi na ganito, ganyan. Maganda, pangit, maganda, pangit ang mga Duterte, maganda siya, magapogi si Marcos. Hanggang ganun, gagawin niya lahat yan para itong si Bongbong, may benta niya. Pero sa totoo lang, bulok yung nabili natin. O ngayon, mabalik tayo dun sa Facebook. O yung Facebook natin, yan ang ginagamit natin, yan ang vessel natin para mailabas sa taong bayan, sa lahat ng mga botante at mga magiging botante pa lang sa Pilipinas, na putsang na hindi tayo dapat nagpapabudol. So kailangan natin sama-sama tayo, kailangan hindi tayo nag-aaway-away. Kailangan talagang solido ang ating samahan. Walang labis, walang kulang. Kailangan the more we are na nagkakaisa, mas malakas ang boses natin. Huwag tayo mag-away-away. Yung mga vloggers dyan, huwag na tayo mag-away-away.
wag na tayong masyadong chismisan ng chismisan kasi hindi tayo ang main character dito. Hindi tayo ang ang bida rito. Tayo ay ginagamit lang ng Panginoon at ginagamit ng pagkakataon. Sumikat tayo ng bahagya sa social media. Gamitin natin yung ating impluwensya para para ikalat ang lahat ng mga kababuyan ng gobyerno na to at i-counter itong putangin ng media na ito. So mag-follow kayo dyan sa Boss Dada 2.0. Mag-follow din kayo doon sa Facebook natin na bago. Sinishare ko na yan doon sa ating original. Yung ating original na Facebook, gumagana pa naman. Kaya lang, limitado na. Hindi na siya ino-offer ni Facebook. Kasi, ang bilis ng angat nun eh. Ang ginawa ni Facebook, nilagay niya siya sa dulo. Oo, nilagay ni Meta siya sa dulo. Ano yun na? Verified account siya na. Nilagay siya sa dulo. So, ngayon, hindi na siya lumalabas sa mga feed ninyo. Kailangan pupuntahan nyo siya lagi. Tapos, i-share nyo ng i-share. Kayo na, humihingi ako ng tulong sa inyo, napuntahan yung channel ko, itong YouTube natin, yung dalawang YouTube natin para i-share yung videos, yung Facebook natin para i-share yung mga upload videos, status, lahat ng mga pinopost natin yan, i-reshare ninyo para tuloy-tuloy yung paglakas natin kasi nga nasa kanila ang kapangyarihan eh. Sila ang may-ari ng ng Facebook. So ang gagawin nila, kukunin yung account mo, lalagyan ng violation tapos ilalagay sa dulo. So instead, tayo yung ino-offer sa mga tao dahil marami tayong followers, hindi tayo lalabas sa wall ng mga followers natin. So kailangan para lumabas tayo sa wall ng iba at sa wall ng mga ng mga followers, kailangan i-share nyo ng i-share yung video at saka yung mga post uploads. Okay? Tulungan tayo. Ngayon, yung sinasabi ko kanina na knowledge na nalaman ko sa Facebook, kailangan ganito gawin ninyo. 'Di ba marami mga pictures na kumakalat, pictures. Ang gagawin, yung mga pictures na yan, peke. Yung pictures na yan, pag pinost mo, kahit yung caption mo naman nagtatanong, may question mark yung caption mo, putang ina, nila yon, i-flag nila yon, iti-take down nila yung page mo. Oo, kasi nadali ako doon sa isang post ni Raffy Tulfo, yung mga Duterte daw ang may kasalanan ng lahat ng mga problema ng bayan ngayon. I know na hindi tama yun. It was fake. Alam ko yun. Pero ang ginawa ko, pinost ko yun, tapos yung caption ko doon nagtatanong, sabi ko, totoo bang sinabi to ni Raffy Tulfo? Totoo bang kasi nung nakaraan na nagkaroon ng hearing si Raffy Tulfo kaya nagkaroon ng pressure sa Meta. So ngayon, yung picture na yun na ginamit ko, doon sila nagbase na fake daw yung picture na yun. Therefore, kailangan daw, nagkaroon ng violation yung ating page, kailangan daw mati-take down siya. Putang ina niyan. Ang caption nung pagkakalagay ko doon, totoo ba ito? O, hindi ba? So, you're asking a question. Yes, nandoon yung picture na yun, but you're asking questions. So, dapat parehas nilang tinitingnan yun. Yung laman noong mismong post o hindi ko naman sinabi doon na ito ang sinabi ni Erwin ni Raffy Tulfo. Oo, mga hayop talaga kayo. Wala namang ganun. Ang nilagay naman natin doon, totoo ba ito? We're asking confirmation kung totoo ba yung picture na yun. Pero kita mo, nagkaroon ng violation. So, I suggest mga bossing, pag may mga nakita kayong mga pictures, wag nyo nang i-post. Ang maganda, i-ano nyo na lang, either edit nyo yung photo na may question mark para at least kasi AI lang nag-ano niyan ang nagche-check niyan, or kung hindi man, wag na kayong mag-post ng picture, status na lang. Halimbawa, may narinig kayo, sinabi ni Claire Castro, status na lang ilagay nyo. Status na lang, hindi nyo kailangan yung visual aid na yon, yung picture na yon para yung words na nilagay nyo doon basahin. Oo, tsagain na lang natin kasi bait talaga 'yan. Gagawa sila ng sandamukal na mga fake na mga pictures, tapos itatag 'yon, ilalagay 'yon sa system ng Meta, sasabihin na these pictures, these images are fake. The moment that you use it, kahit na yung caption mo maayos, yung caption mo hindi naman sinasabing totoo 'yon, maniwala kayo. Unless hindi mo lalagyan yun ng X na gano'n, yung picture na yon, ifa-flag yung mga account ninyo. Kaya ingat-ingat kayo mga kababayan ko, ha? Oo, ingat-ingat. Oo. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka, babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming
takot. Mga baluktot, lahat kayo'y